Okay po, nandito po tayo, 1816, Lucena, Alabang, LLI Bus Company. Ito po ay second to the last episode ito ng ating hashtag Alagang Jack All Access sa season 2. Yan. Bigyan natin ng pagkakataon nitong si 1816 at kasama si Sander De Leon. Ito na yon. At pinaka matikas na konduktor, mga kaibigan, si Kuya Rolando Razon, ay isang driver po ng LLI Bus. Ito po, mga kaibigan, yung kaba ng trapiko. Sandali, excuse me, nagpapakilala lang. Yan, nagpapakilala lang po tayo dahil po ay binablog po natin yung kanilang bus, mga kaibigan. Yung mga kaibigan, isa sa mga pagkakataon po natin ay pagkakataon sa mga gusto pong mag-apply po ng trabaho. Alam na, baka alam na this, baka standing for permission lang muna, please. Standing for permission po ay kailangan muna natin mag-plug muna tayo ng isang paalala. Yun, para sa mga mag-apply po ng trabaho po sa Jackliner, meron pong job fair ang Jackliner sa mga susunod pang mga araw sa Sariaya, tama po? Sariaya, Quezon, at sa Santo Tomas, Batangas, para sa mga Adventist. Yes, para sa mga Adventist na mag-a-apply ng trabaho sa Jackliner Group, apply na kayo. Pwede na kayong mag-apply sa mga sumusunod na job fair caravans. Ayan, at sinusundan po natin yung ating mga kaibigan po natin dito, mga kaibigan natin dito. Siyempre, at kayo ba, yan, sa mga mag-apply pa lang ng trabaho sa Jackliner Group, ay gusto ba ninyo maging katulad ba ninyo ni Rolando Razon? Yan, pwede at pwede na kayo mag-apply sa mga Adventist members. At paalalahanan natin, no work on Sabbath sa mga Adventist workers. Si Kuya Michael Bughaw, shoutout natin si Kuya Michael Bughaw. At shoutout nga po na natin si Boss CJ Marie, si Kuya Joseph Ebalde, si Kuya Romeo Alonsagay, si Ma'am Cathy Flores, at si Boss Gerald Chua. Okay, mga kaibigan po, ay sa sumasandaling ito ay ongoing po ang ating mga vlog. Yan. At tayo po ay maintain this frequency. Yan, sa mga kaibigan po natin. At binibigyan natin ng pagkakataon na makasama kayo. Kaya pala, tayo po ay nagiging, siyempre, tayo po ay magiging possible sa mga kaibigan na natin, at tayo po ay magiging alam naman natin yan, mamayang gabi ang ating mamayang gabi. Siyempre, baka magulat na kayo. Baka sabihin magulat na kayo. Siyempre, saka na lang natin paliwanag sa inyo. Ayan, hanggang dito na lang po ang ating episode natin dito po sa, yan, si Sander De Leon. Nakikita po natin yan, mga kaibigan po, at tayo po ay ayan, nandito po tayo para kumustahin po tayo, mga kaibigan. Yan, tayo po. Ayan po ang ating, yan, nadadaanan po natin ang ating paboritong McDo. Siguradong favorite na favorite ni Kevin Mark Rapas at ni, alam na, Jerome Valdez, at saka si Alixon Riambonanza. Yan, 88114 Jackliner, mga kaibigan. Ayan, okay, thank you very much sa ating lahat. See you. Shoutout muna tayo kay Ate Winona Solinap Credo, magiging Kuya Sunny Marasigan,
And also as well sa lahat ng mga kaibigan po natin sa SCLC Adventist School San Rafael at maging kay Mami Merly Bersabab Ferrer at sa Pamilya De Leon and Pamilya Razon at sa lahat po ng mga kaibigan po natin sa Jackliner Group and kay Boss Archie Cadilino and Boss Aaron Delmo. Shout out kay Kuya Ramil Almonte and also shout out din po sa lahat ng mga taga San Pablo Central Terminal and of course sa Vegiam Restaurant. Narito ang pinakamimithing ating iniintay na natin, syempre hinihintay ng lahat. Alam na this. Kaya, eto na po ang diksyon sa paaralang Sabado, una at ikalawang trimestre ng taong 2025. Nasa gawain ng pagsisisi, may kakaibang mensahe si Jonah para sa bayan ng Ninive. Nagpasimulang pumasok si Jonah sa lungsod na may isang araw na lakarin ng layo. At siya'y sumigaw, 40 araw pa ang Ninive para ay mawawasak. Jonah chapter 3 verse 4. Malinaw, wala ng pag-asa ang lugar. Ngunit sa bagay, hindi ba yung salita mula sa isang propeta ng Panginoon? Ngunit ano nangyari sa Ninive? Oo, nagsisisi ang buong lungsod at naiwasan ang inihulang kapahamakan. Kahit sa may dangers pa. Ang kanilang pagkakawasak ay nahadlangan. Ang Diyos ng Israel ay naitaas at ang naparangalan sa buong lupain ng mga pagano at ng kanyang kautusan ay iginagalang. Dumaan pa ang maraming taon bago ang Ninive ay bumagsak sa mga kalapit na bansa dahilan sa pagkakalimot nila sa Diyos at dahilan na kanilang pagmamataas. Ellen G. White, Prophets and Kings, page 271. Makakaasa ba tayo katulad nito sa mga huling araw, sa mga huling mensahe para sa nahulog na sanlibutan? Oo, hindi. Ibig sabihin, maraming mga tao sa buong mundo ang sumusunod sa panawagan, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong makibahagi sa kanyang mga salot. Sa buong sanlibutan, maninindigan ang mga tao at pagsalungat sa ahaw. Sila ay tumutupad sa mga utos ng Diyos. Mahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Apocrypha chapter 14 verse 12. Ang mga taong ito, katulad ng mga nasa Ninive, ay maliligtas mula sa pagkakahukom na babagsak sa mga nawaglit. Kasabay nito, samantalang ang ilang propesiya katulad ng paghahayag na mawawasak ang Ninive ay kondisyonal. Ito ay mawawasak malibang tumalikod ang mga tao sa kanilang kasamahan. Tignan natin sa Jeremiah chapter 18 verse 7. Ngunit ang ilang mga prophecy ay wala sa ganitong mga kondisyon. Matutupad sila anuman ang maging tugon ng tao. Ang mga hula tungkol sa Mesiyas sa una at ikalawang pagdating ni Kristo, ang tanda ng hayop, ang pagbubuhos ng mga salot, ang mga pag-uusik sa huling araw, hindi kondisyonal ang mga ito. Magaganap sila anuman ang gawin ng mga tao. Ang ginagawa ng mga tao at pagpiling ginagawa nila ay titiyak sa panig sa kanilang tatayuan habang natutupad ang mga huling pangyayari na hinula ng mga propesiya. Well, summary muna tayo sa pangkahalatang idea.
Dahil ang Biblia ay talagang tungkol sa kaharian ng Diyos, ang pinakamahalagang mensahe nito ay kumikiling tungo sa kawakasan at sa makalangit na kaharian ng Diyos. Pinatotohanan at inilalahad ng eksakto kolokihikal na pagdilinaw na ito sa mga propesiyang apokaliptik sa Biblia. Malinaw na hayagang maglalahad ng tanawin sa huling araw. Matatagpuan din sa mga pahayag na ito ang ibang mga bahagi ng kasulatan sa pamamagitan ng tiyak na kaganapan ng paghukom at pagkaligtasan na magaganap sa huling kapanahunan. At syempre naman, ang katulad naman ng ikalawang bahagi naman ay yung Ninive. Sinasabi naman ng propetang, ang pasaway na propetang si Jonah, ang misyonerong Israelita sa bayan ng Ninive, ang kwento sa kanyang tagumpay at kabiguan. Tinawagan siya ng Diyos na umalis sa kanyang lugar sa Gath-Hepher, isang maliit na bayan sa hilagang bahagi ng matandang Israel noong panahon ng Jeroboam II. Noong 785 BC, inilarawan sa panahon na aklat ng mga hari bilang masamang panahon para sa Israel. Nagising para sa walang karapatan, walang katapatan ang galit ng Diyos laban sa kanila. Ngunit sabi ng Panginoon, kanyang papauwi ng lahat ng Israel mula sa silong ng langit. At hindi daw, kung kailan hindi daw tapat ang Israel, ay tinawagan ng Diyos ang pasaway na propeta na si Jonah upang magtungo sa Ninive, mangaral sa mga mamamayan at udyakan sila magsisi. At alam naman natin, pahilagan naman yung tungo sa Ninive. Sinasabi sa atin ng pasaway na propeta na si Jonah na nagsisi nga ang buong lungsod. Kaya ang labis na pinalulumo, labis na ikinabahala ni Jonah ang panawagan ng Diyos ng misyon, sa misyon ng anupat tumanggi siyang sumunod. Imbes na maglakbay pahilaga papunta sa Ninive, ayon sa tagubilin ng Diyos, pinili ng pasaway na propeta na si Jonah na magbay patimog patungo sa Hopa pagkatapos sa Tarsis. Sinasabi sa atin ng aklat ni Jonah, syempre yung aklat ni Jonah, na maglakbay na kung gayom kung papaano napunta si Jonah sa tiyan ng malaking isda at iniluwas siya sa lupa. Inalala ng pasaway na propeta na si Jonah bilang iyo propeta na nilunok ng malaking isda dahil tumanggi siyang balaan ang lungsod ng Ninive tungkol sa paghatol sa Diyos. Naku po, pasaway pala si Jonah. At muli natin basahin ang buong chapter ni Jonah sa Bible. Yan, shoutout na muna tayo sa lahat ng mga kababayan po natin. Si driver Rolando Razon at conductor na si Sander De Leon ng LLI Bus 1816. Mga kaibigan, Lucena, Alabang po ang ating biyahe. Pero ang ating pinag-aralan sa Adult Sabbath School lesson ay ang propetang pasaway na si Jonah. Siya po ay inilunok ng malaking isda sa Ninive. Alam nyo ba yung iniluwas siya sa lupa si Jonah sapagkat iniluwas siya ng malaking isda, biglang babait na yan si Jonah. At shoutout nga pala sa lahat ng mga kababayan na natin sa Jackliner, mga kababayan po natin sa LLI Bus Company at sa lahat ng mga pasahero. Mabuhay po tayong lahat. Thank you very much.
Kaisa ang LLI Bus Company para sa Harvest 2025.